Kaya daw, kaya... So, bago po yun, pag-pray mo na tayo. Lord, thank you po. Thank you, Lord, na hindi kita amin, Lord, para mag-ikot-ikot, Lord, sa church. And salamat po, Lord, dahil ligtas po kami na dito, Lord. We pray, Lord, na ano po yung gusto mong sabihin, Lord, at isipin natin, Lord, para po po, Lord. Salamat po. So, ano po, una po sa lahat, so, Thanksgiving night po ngayon. So, ano po ba yung ibig sabihin ng Thanksgiving? So, sa dictionary po, naghanap po ako ng mga meanings. So, una po nakalagay, the act of giving thanks, grateful acknowledgement of benefits or favors, especially to God. Tapos, isa pa ho, expression of thanks, especially to God. A public celebration is acknowledgement of divine favor or kindness. Tapos, yung meron tinatawag na sa Amerika, yung Thanksgiving. So, parang isang araw po na parang masusunod sa kanila. So, kung nakikita po natin, yung meaning po ng Thanksgiving, nagpupunod po sa isang concept. Or parang hindi niya po expression or kung ano po yung person or yung declaration po. So, for yung Thanksgiving po is yung nakikita natin na sa labas po siya. Pero sa ating mga Kristiyano, ay bago po yun. Ba't nasa iba tayo na nagbibigay ng salamat or Thanksgiving? Kasi po, madalas po sa atin na usually, pag magandang nangyari sa atin, yung tayo nagpapasalamat. Pero sa ating mga Kristiyano, ano ba talaga dapat ang Thanksgiving para sa atin? So, bago po yun, share ko muna po sa akin kung ano yung nangyari this week na or dapat po kayo pagpasalamat. Una po, bilang estudyante, ang survive ko sa mga requirements, napasok na po lahat ng deadlines na project at service. Tapos, pangalawa po, nung nakalaang gabi po, may ano po, balik madaling araw na po kasunod. Tapos, pagsunod ako kami sana, biglang parang may nakita pong maliit na aking sa bahay namin. Siyempre po, parang, ano po, sa kinabukasan, ipunta ko sa art. Ngayon po, siyempre, natakot naman po kami kasi parang iiwan niya po kami, hindi namin alam kung anong pwedeng gawin yung maliit na aking sa bahay namin. Para iiwan kami siguro yung doon. So, kailangan pa po pa-rebok ng flight para lang po doon. Pero, so kanina lang po siya nakaalis. Nagpapasalamat po namin kasi dito po kami at napaaral lang po lahat ng bukas sa bahay. And ano po, ligtas po, siguro wala naman sila ano sa mga kapitbahay. Kaya okay lang po yun. Tapos po, siguro isa pa po salamat na kahit na tripay po po yung panahon ngayon, sobrang init, mamaya ang galamig, pero hindi na po nag-aakakit. Meron mo po support na gagawin na po agad. So, meron po yung bagay, mga pinagpapasalamat po. Ngayon po sa meron po akong verse na i-share. Sabi po, Colossians 2, verses 6-7. Sabi po dito, so then, just as you receive Christ as Lord, continue to live your life with Him, rooted and built up in Him, blessed in the faith and overflow with thankfulness. So, yung last part po, overflowing with thankfulness. So, para sa ating mga Kristiyano, ang nakikita ko po na dapat po maging essence ng Thanksgiving po sa atin. Hindi lang po yung
tayo sa, para kay Lord po tayo magpupunta. Yung tayo po yung pagtitiwala po tayo sa Kanya. So, pamamagitan po ng pagtitiwala po natin sa Kanya, mapapakita po natin yung pagpapasalamat natin sa Kanya. Tapos po, kung may mga bagay, ano po yung mga bagay na tumitigil sa atin para magpasalamat? So, yung kadalasan po, yung mga sitwasyon na nahihirapan tayo, hindi na natin alam, wala na namang nagpaganda sa buhay natin. Yung gobyerno po natin na magulo ngayon, yung paghihirap ng bansa natin, kung tutusin po, talagang hindi mo siya maganda. Pero kung tayo po yung magtitiwala, ibibigay po natin yung buhay natin sa Panginoon, magdedepend po tayo sa Kanya. Magkakaroon po tayo ng paraan at dahilan para magpasalamat sa kahit anong sitwasyon na sinabi po tayo. So ngayon po, ito pong challenge na sa sitwasyon po natin ngayon, ilang bagay po ba kaya natin ipagpasalamat? Kahit sobrang gulo